Normal na proseso para sa katawan ng mga babae ang pagreregla at madalas na mayroon itong karaniwang schedule. Ngunit, may mga babaeng nakakaranas ng delayed o hindi pagkakaroon ng regla sa inaasahang panahon. Babalikan natin kung paano nga ba nagkakaroon ng regla at tatalakayin natin ang mga posibleng dahilan bakit nagiging delayed ang regla. Bago natin simulan ang video na ito, huwag kalimutan mag-subscribe sa aming channel para sa mga health tips and advice at huwag kalimutan pindutin ang bell button para lagi maging updated sa aming mga bagong videos. May dalawang panahon kung kailan inaasahang hindi pa regular ang period. Ito ay ang pagsisimula ng pagreregla ng isang batang babae at pagdating niya sa edad ng pagme-menopause. Ang pagreregla sa dalawang panahon na ito ay maaaring hindi regular, lalampas sa normal na bilang na 21 to 40 days. Bukod sa dalawang panahong ito, may ilan pang dahilan kung bakit maaaring madelay ang regla. Polycystic ovarian syndrome. Kapag may PCOS, nagkakaroon ng hormonal imbalance na nagdudulot ng pagkakaroon ng irregular na pagreregla. Para malaman kung mayroon kang PCOS, magpapagawa ng ultrasound ang doktor para makita ang iyong ovaryo at i-base rin sa nararamdamang sintomas. Obesity. Kapag labis sa normal ang timbang, maaaring tumaas ang level ng estrogen na isang reproductive hormone. Dahil dito, maaaring maging irregular o huminto pansamantala ang pagreregla. Mababang timbang. Ang mga tao na matindi naman ang ipinayat o kulang sa timbang ay maaaring magkaroon rin ng irregular na period dulot ng pagtigil ng ovulation. Stress. Ang stress ay maaaring magdulot ng pagbabago sa mga hormones na may kinalaman sa menstrual cycle. Pansinin kung may mga pangyayari sa iyong buhay na maaaring dulot ng stress. Birth control. Maaaring makaramdam ng pagbabago sa menstrual cycle kung kakatigil lamang ng pag-inom ng birth control pills o paggamit ng injected o implanted device. Maaaring umabot hanggang 3 buwan ang pagkawala o pagiging irregular ng regla pagkatapos gumamit ng mga ito. Diabetes. Maaaring makaapekto ang pagbabago ng blood sugar sa mga hormones ng ating katawan. Problema sa thyroid gland. Ang thyroid gland ay responsable sa mga hormones at metabolismo natin. Kapag mababa ang thyroid hormone sa ating katawan, isang kondisyon na tinatawag na hypothyroidism, may mga kasunod na pagbabago sa level ng mga hormones na may kinalaman sa pag-regulate ng menstrual cycle at ang mga pagbabagong ito ay maaaring magresulta sa delayed period o menstrual irregularities. Primary ovarian insufficiency o POI. Maaaring tumigil ang paggana ng ovaryo bago tumuntong ang isang tao sa edad na 40. Hindi pa alam kung ano ang nagdudulot nito, ngunit pinapaniwalaan na ito ay maaaring dahil sa abnormal na function ng mga follicles sa ovaryo kung saan nagmamature ang mga eggs. Gamot. May mga gamot tulad ng antidepressant, antipsychotic, thyroid medication, anticonvulsant at chemotherapy na maaaring magdulot ng delayed na period. Perimenopause o menopause. Ang perimenopause ay panahon ng transisyon mula sa edad na kaya pang magbuntis patungo sa edad na hindi na kayang magbuntis. Ang menopause naman ay ang panahon kung saan hindi na kayang mag-ovulate o regla ang isang babae. Pagbabago ng schedule. Kung may pagbabago sa iyong schedule sa trabaho o pang-araw-araw na gawain. Halimbawa ay magpapalit ng shift papunta sa night shift mula sa day shift. Breastfeeding. Maaaring maging kaunti, mas madalang o tuluyang mawala ang iyong menstruation habang nagpapasuso ng iyong sanggol, lalo na kung ito ang nagbibigay ng karamihan ng calories sa iyong sanggol. Pituitary tumor. Ang pituitary gland ay isang gland sa ilalim lamang ng iyong utak na nagkokontrol sa mga hormones sa katawan. Kapag may bukol o tumor dito, madalas na may ilang sintomas na kaakibat tulad ng pagbabago sa menstrual cycle. Pagbubuntis. Natural lamang na tumigil ang pagreregla kapag nabubuntis. Ang delayed na period ay kadalasang nangyayari dahil sa hormonal imbalances na dulot ng mga nabanggit na salik. Kung delayed ang iyong period ng 3 menstrual cycle na, o kung hindi ka pa nireregla pagtungtong mo sa edad na 15 taon at pataas, maiging magpatingin na sa doktor. Mabuting kumonsulta sa isang OB-gynecologist o isang endocrinologist. Nakakabahala para sa mga babae ang simpleng kawalan o pagkabawas ng regla. Importante na huwag ito baliwalain at kumonsulta na sa doktor upang maibsan ang pangangamba at upang matukoy ang dahilan at mabigyan ng tamang lunas o paliwanag ang delayed period. Nag-enjoy ka ba sa video ito? Please hit the like button and subscribe sa aming channel para sa iba pang video tulad nito. Salamat sa panonood!